Yan, shout out pa no, sa mga followers po ni Commander Kalansa. So ngayon, gumawa po tayo ng personal na gamit na pangdepensa. So ayan, marami po tayong pag-uusapan ngayon, ano, mga advice natin sa mga pumapasok po sa spiritual. Ayan, kung paano pong dapat gawin para makapasok po kayo, ano, kung sakaling pumasok po kayo sa mga grupo po ng mga isang sikta, kung paano po ang dapat gawin para malaman po natin na sila ay naaayon sa yung mga kapanalig na ating pong Panginoon, ano. So ayan, kasi marami pong sikta na hindi po kapanalig, sabi nga. So ayan, yung mabibigyan na po natin mga tip, yan. Pero ngayon, gumawa po muna tayo ng sarili po nating gamit. Ayan, mga pangmalakasan pong gamit, pangdepensa. 3 pulong lang po yan. Ayan, 3 klase na pulong na mataas na uri na mga tatawag natin mga pandepensa. Pero ayan, linawin ko lang po, ano, na sa ating po mga binablog, sa mga nagko-comment po natin, ng mga followers, no, na yung halimbawa yung binablog ko po kay Pinagima, kay Utol Bailon, tapos kay Brother Enoch, no. Ayun, hindi ko po alam kung magkano po yung mga presyo na kanila pong mga binibinta. Yan, hindi ko po alam. Yan, sapagkat yung mga ganon ay hindi ko naman po magamit yun. So binablog lang po natin. So hindi ko po alam kung magkano po yung kanilang pagpapalimos ng mga gamit na ating pong pinakikita. Ayan, sa about mga pangkaligtasan, yung mga tinatawag na pang lucky charms, no. So ayan, ngayon kung may mga naman po yan, may mga cellphone, kontakin nyo na lang po sila kung tanong nyo kung halimbawa meron po kayong mga kursunadahan na kanila po magamit, pwede nyo po silang tawagan sa kanila pong cellphone. Ayan, paliwanag lang po natin, no. Ngayon kung sakaling meron naman pong halimbawa tumawag po kayo, no, may cellphone po ron, tapos tatanong niyo yung pangalan ko, ano, Commander Kalanchaw. Tapos pag sinabi pong ito nga, ayan, hindi po yun ako, kasi sapagkat ako po hindi po ako naglalagay ng cellphone sa akin pong vlog. Yan, hindi po ako naglalagay. Ngayon kung may cellphone man po ron, yung kung sino po ang binablog ko, siya po yung makakasagot sa inyo, no. Pero wala pa akong kinalaman kung ano pong inyo pong pag-uusapan about sa mga gamit na inyo pong mga kursudahan sa kanila. So ayan, yun, paliwanag ko lang po, ano, na pagdating po sa ating pong mga binablog, na kasi ano po yun sila, medyo 3 po sila na ating pong updated na lagi po binablog. So ngayon, na ito, gumawa pa ako ng pang-sarili na gamit. Ayan, tatawag natin ng pangmalakasan na gamit. So ayan, tapos isa po ito sa ating pong ikinasa na gamit na pansarili. Tapos meron po tayong ikinasa rito na isa rin pong gamit na pangdepensa. So ayan, pansarili po rin natin pong gamit. So ayan, with signature. Ayan, yung ating pong mga kinakasang gamit niyan. So ayan, na ano po natin, na about sa mga ganito, sa mga naniniwala po sa mga anting-anting o mga tinatawag na mga kinadman, no? Pero payo ko lang po, sa mga bago po na
papasok po sa larangan ng mundo ng espiritual, no. Yan, hindi po basta-basta, no. Yan, pumasok po sa isang natawag na spiritual, sapagkat ang mga marami po kasing mga spiritual na gumagamit po ng kaliwa. So ayan, isa na nga rin po yan, yung mga ganun, na gumagamit po ng kaliwa, pero kung halimbawa tayo ipapasok po tayo sa isang spiritual o isang sekta, ayan, dapat alamin po natin na kung sila, halimbawa kayo sasali sa isang spiritual, no, ayan, obserbaran nyo yung isang sekta. Ngayon, kung kapag hindi po yan gumamit ng biblical, yung bang itinuturo po sa Biblia, o lahat po ng proseso ng kanila pong gagawin ay hindi po naaayon sa Biblia, o hindi po sila biblikal bago makapasok sa sekta, mag-isip-isip na po kayo, sapagkat ang mga tinatawag na mga anting-anting o makinadman, yan po ay dapat dumadaan po, o ang proseso po niyan ay naayon po sa Biblia. Yan, kapag halimbawa ang isang sikta ay rektahan, ibig sinasabi na pasok ka na, ganun lang, basbasan ka, yan, medyo mag-isip po kayo, sapagkat baka maaring inyo pong nasalihan na sikta ay hindi po naaayon, yung bang hindi po naaayon sa ating pong Panginoong Jesucristo, ang kanila pong mga gawain, sapagkat ang isang sikta, ayan, ayon po sa akin pong mga nalalaman, dapat ang kanila pong mga lahat po ng kanilang proseso ay naayon sa Biblia. So ayan, kasi ang sa spiritual, sa akin pong nalalaman, bago ka maging kasapi o bago ka sumapi, babasahan ka muna ng biblical, na ibig sabihin lahat ng proseso na gagawin sa'yo ay naayon po sa Biblia. So, yun po yung akin pong alam pagdating po sa ganyan, sa pagpasok po sa spiritual, sapagkat ibig sabihin, kapag dumaan po kayo sa biblical, ibig sabihin ang kanilang proseso naayon po sa ating pong Panginoon. Ibig sabihin, ang kanila pong hawak ay kanan. Yan. Kasi kapag hindi po dumaan sa biblical, maaari po ang kanila pong gamit kaliwat kanan. Maaari po silang gumamit ng kanan, maaari silang gumamit ng kaliwa. So kapag tayo po ipapasok sa isang spiritual, siguraduhin po natin na ating pong papasukan ay kanan. Ayan, para makasigurado po tayo na ang ating pong malalaman naayon po sa kagustuhan po natin pong Panginoon Jesucristo, at saka tayo po ay makakatulong sa panggagamot yan, sapagkat ang iba pong mga spiritual, na yan, hindi naman po natin na iba gumagamit po ng kaliwa. So ayan, so dapat ang papasukin po natin talagang naayon po sa Biblia. Ayan. Ayan, sapagkat yung ayan, rin po natin, paalala din natin sa mga pumapasok po sa mga bagong maging spiritual, na wag po kayong yung bang magkukopya sa Facebook, o sa online. Ayan, na mga pinopost sa online na mga orasyon, sapagkat yan po ay mapanganib. Ayan, bakit ko po nasabing mapanganib po yan? Sapagkat marami po ang mga spiritual
na ipinupost yan, kulang, sobra, ayan. Pero karamihan po niyan puro kulang at saka hindi po natin alam na yung ipinupost po niyan ay panutla. So ayan, kapag halimbawa wala po kayong alam pagdating mo sa about sa mga ganyang orasyon, ayan, hindi natin alam na binabasa natin, sinasaulo natin, yung pala, panutla pala yun. So, tatamaan po atin po sarili ngayon kung ano pong ibig sabihin ng orasyon na yun. Halimbawa yun, pangtigal po yan. Ayan, at tayo po matitigal po, tsaka mapapansin po natin na sumasakit po yung ulo po natin. Yun, so, delikado po yan, na kumukuha tayo ng orasyon sa online, yung mga pinopost. Wag niyo pong wag po kayong kukuha ng mga pinopost ng mga orasyon sa mga online. Ayan, mas maganda po niyan kung halimbawa nakapasok po kayo sa isang sikta, doon po kayo humingi sa inyo pong mga founder o yung inyo pong mga maestro o kung ano pa po ang tawag ninyo. Doon po kayo humingi ng orasyon na nakasigurado po kayo na tama po. Pero yung kukuha lang po kayo mga sa online, yan, delikado po yan, sapagkat yan ay talagang, sabi nga, marami po kasing marami pong spiritual na yung bang natutuwa po sila na meron pong magdurusa sa kanila pong mga pinupost na yung pala ay mga pantigal po, mga pantla po sa tao. So ingat-ingat lang din po tayo sa mga kumukopya po sa mga online. Dapat doon po kayo kumuha sa talagang inyo pong mga maestro na tinatawag, or kung ano man ang tawag ninyo sa inyo pong mga guro-guro, Yan, doon po kayo humingi ng orasyon para makasigurado po kayo na hindi po kayo mapapahamak yan, sapagkat yan po ay mapanganib yung kumukuha po tayo sa mga pinupost po sa mga online. So ayan, yung ating pong yan, shout out po sa ating pong mga kapatiran sa Karimbakan at saka sa Alpay Tumiga. Ayan, shout out po sa inyo pong lahat. Yan, God bless po. God bless.